pagsubok, okay lang ako. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Pag-ibig mo, Jesus, sa'kin ay hindi nagbabago. Laging tapat, kailan ba'y pinagkulang. Sa bawat araw, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking lakas. Sa buhay man may kabiguan, okay lang ako. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Isigaw natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang nag-iisang Diyos na tapat at kailanman hindi nagbabago. Sisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Whoa, 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 whoa. I've been spending the day always searching for you. I have freedom in you, oh Lord. I've been spending my time always praying to you. My direction is you, oh Lord. You alone can give it to me. You alone can take all my fears. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Be with me. Can't do anything without you. Hold me, Lord. Embrace me. Nothing without me is strength within. Can't do anything without you.
Embrace me, Lord. Embrace me with your presence. I need you. At ano pa nga po, aming Panginoon, ang kaya namin gawin kung wala ka sa amin? Ano po ang kaya namin gawin kung hindi po dahil sa inyo? For apart from you, we truly are nothing. We are just we because of you. Praise the Lord! Samahan niyo po kami magpuri sa umagang ito. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipalakpak po natin sa ating Panginoon. Come on! Righteous ruler of the nations, He's the God who gave us freedom. All the earth will rejoice. Let the people now shout for joy. Bless His name in the heavens. Let His power. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, oh praise the Lord. Ang mga puno na namumunga ay mahal ng Diyos, di kumukupas.
Praise the Lord! Good evening po sa ating pong lahat at welcome po sa ating pong online General Bible Study. So bago po tayo magsimula, let us give all the glory and honor sa ating pong Panginoong Jesus for another opportunity na makapagtipon at makapag-aral po ng kanya pong mga salita. Ina-acknowledge din po natin ang ating mga spiritual parents, walang iba kundi ang ating beloved Bishop Louie and Pastor Norma. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na paggabay, pananalangin at pamumuno po sa ating pong kongregasyon. So ngayong gabi, we are going to study a new parable from the Word of God. Ngunit bago po yan, ihanda po muna natin ang ating pong mga puso habang tayo po'y lumapit po sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Yuko natin ang ating pong mga ulo. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami po'y binigyan mo ng chance na makapag-aral ng iyong pong mga salita. Patawarin mo po kami sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasala at buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga isip upang maintindihan at maunawaan po namin at maisabuhay po namin ang iyong pong mga salita at ang aming pong mga matututunan. Ingatan mo po ang bawat isa po na nakikinig online at samahan mo po kami sa buong pag-aaral po na ito. Muli sa iyo po lahat na kadakilaan at kapurihan. In the name of Jesus Christ, Amen. So last week mga kapatid, we have concluded our study with the parable of the sower in which we learned about the different kinds of soils and heart. So natutunan natin what our hearts need to become good soil upang habang ang sower po is still sowing. So we may be able to receive the seed and bear fruit. So tonight, still under the parable series, we are going to talk about the parable of the Good Samaritan. Ang sabi po sa Luke chapter 10 verses 25 to 33, "And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, 'Teacher, what shall I do to inherit eternal life?' He said to him, 'What is written in the law? What is your reading of it?' So he answered and said, 'You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.' And he said to him, 'You have answered rightly. Do this, and you will live.' But he, wanting to justify himself, said to Jesus, 'And who is my neighbor?' Then Jesus answered and said, 'A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now, by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion." So before we dig deeper dito po sa kwentong ito, pag-aralan muna natin kung sino-sino po yung mga characters po ng kwento. So unang-una po yung pong lawyer in the time of Jesus. Mga kapatid, pag sinabi po nating lawyer, sa panahon po ng Lord, hindi po ito isang tagapagtanggol sa hukuman o sa isa pong legal na batas as we understand it today. Hindi po. Kundi ito po ay isang religious expert in the law of Moses. Ang Greek term po nito is nomikos. Ibig sabihin yung po lawyer. That refers to one who was deeply trained in the Torah and skilled in its interpretation. So ito po mga lawyers na ito were closely associated with scribes and teachers of the law, functioning as authoritative interpreters of Scripture. Ang pinaka-primary responsibility nila po ay hindi lang po mag-aral ng Torah, yung pong from Genesis to Deuteronomy, yung first 5 book of Moses, kundi para po i-interpret po ang mga utos po nito at i-apply po sila sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. So ibig sabihin, hindi po sila tagapagbasa lang po ng mga sacred text, kundi sila po ay mga kinikilalang otoridad po yan na nagpapaliwanag po kung papaano po isasabuhay ang pagsunod po sa Diyos sa praktikal po na paraan. At dahil po sa rolyo pong ito, ang mga lawyer po function as interpreters and teachers
who explained difficult passages, yung mga mahihirap po na talata, ine-explain po nila yan, nire-resolve po nila yung po mga ethical dilemmas, at gayon din po, ginaguide po nila yung po mga tao in matters of righteousness. At hindi lang po yan, meron pong significant authority po ang mga lawyer sa paghubog. So kung papaano po nauunawa ng mga tao at isasabuhay po ang mga utos ng Diyos. At kung minsan po, nagdadagdag po sila ng interpretations ng dahilan kung bakit nagiging mabigat po at complex na po ang pagsunod. Sa katunayan, hawak po ng mga lawyers ang mataas po at ginagalang po na posisyon sa Jewish society. So nakikita po kasi sila bilang mga intellectual elites, religious authorities, and moral guides, guardians of divine truth, sa madalit sabi. So nanggaling po yung kanilang honor mula po sa malalalim na kaalaman sa scriptures, pati na po sa abilidad po nila na mag-interpret po ng kalooban po ng Diyos at sa kanila pong impluensya over religious life. As Jesus noted po sa Matthew 23 verses 2 to 3, basahin po natin. Saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Therefore, whatever they tell you to observe, that observe and do. But do not do according to their works, for they say, and do not do. Meaning, they occupied a position of teaching authority sa mga tao. So, meron pong mabigat po na katuturan ng kanila pong mga tinuturo. At ang kanila pong pakahulugan sa pagsunod po ang humuhubog po sa konsensya ng pamayanan. So therefore, yung kanila pong impluensya ay sadyang napakalaki po at napakalawak. They affected religious practice, yung mga moral standards at gayon din po yung mga legal decisions. So dagdag pa po rito, umaasa rin po sa kanila ang mga pangkaraniwan na tao para sagutin po yung po mga critical na tanong na katulad po ng what is lawful? What is sin? Ano ba ang kasalanan? O what pleases God? So in reality, if a lawyer declared, this is obedience, sumusunod po yung mga tao. Kaya lang, despite this knowledge at impluensya po nila, marami pong mga lawyer fell into a serious spiritual problem. Bakit? Because they had knowledge without transformation. They possess understanding but lack the heart of the law. At yun po ang problema. Sila po mismo hindi po nila ginagawa yung sinasabi po nila. Second na karakter, the priest and the Levites. Yung po mga priest po ay mga member po of the tribe of Levi. Specifically, mula po sa line po ni Aaron, the brother of Moses. At ayon po sa Old Testament, yun lang daw pong descendant ni Aaron ang authorized na mag-serve bilang mga priest. Alinsunod po ito sa Exodus 28 verse 1, basahin po natin. Now take Aaron your brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister to me as priest. Aaron and Aaron's sons, Nadab, Abihu, Eleazar, and Ithamar. Ibig sabihin, nasa mga priest po yung pinakamataas na level po ng religious responsibility. They offered sacrifices on behalf of the people, conducted temple rituals po. Gayun din, they mediated between God and Israel. And also, they handle sacred objects. Sila lang po yung pinapayagan to enter the holy place at mag-perform po ng mga sacrificial duties. At nire-represent po nila ang access to God at ng atonement for sin. Kaya nga po sa Hebrews chapter 5 verse 1, nasabi po rito, every high priest sa bandang baba ng talata is appointed for men in things pertaining to God. On the other hand, yun naman po mga Levites naman po were also from the tribe of Levi, pero hindi po yan mula po sa lineage po ni Aaron. So sila, ang ginagawa nila, assisted the priest, cared for the temple, yan ang ginagawa nila, handled logistics of worship, at gayon din serve as musicians, nagsisilbi sila bilang mga gatekeepers, at gayon din ang mga helpers. So as instructed po yan sa Numbers 3:6-7.
At nire-represent din po nila ang service in God's house at yung pong support of worship. So outwardly, both priests at ang mga Levites po held high religious honor, andun yung social respect sa kanila, at yung pong spiritual authority. Sila po'y nakikita bilang mga representatives of God, guardians of sacred things, so they were respected sa madalit sabi. Bakit? Because they handled holy matters. Gayun din taught religious practices din po and maintained the worship system. So kaugnay po nito sa panahon po ni Jesus Christ, the temple in Jerusalem was central. Yung mga priest po, rotated service. Ayon po yan sa Luke chapter 1 verses 5 to 9. At ang mga Levites naman po, supported temple operations. However, marami po ang naging ritual focus. Ibig sabihin, nakatutok po masyado sa ritual. Pangalawa, marami din po sa kanila yung pong naging institution-centered na lang. Nakasentro na lang sa institusyon. At gayon din, nagkaroon din or marami din po sa kanila naging distant from the heart of the law. Ibig sabihin, malayo na po sila sa tunay na puso ng kautusan po ng Diyos. Now, punta naman po tayo sa pangatlong karakter. Sino po yan? Ang mga Samaritans. Sila po trace their origins pabalik po sa northern kingdom po ng Israel po yan. Kung saan ito po mga Assyrians conquered Israel in 722 BC. So marami po mga Israelita po ang dineport po nila. At nagdala po sila ng mga foreign people para manirahan po sa lupain. Kaya sabi po sa 2 Kings chapter 17 verse 24, then the king of Assyria brought people from Babylon. Then sa mga bandang baba ng talata, and placed them in the cities of Samaria. So over time, itong mga foreigners na ito, intermarried with the remaining Israelites. Kaya, as a result, naging mixed po yung kanilang populasyon, ethnically and culturally, at tinawag po silang mga Samaritans. So sa marami pong Hudyo, itong mixture po na ito ay ginawa po silang religiously compromised at ethnically impure. Ito po ay dahil naniniwala po ang mga Samaritano sa the God of Israel at gayon din po yung pong authority of the Pentateuch, yung pong first 5 books of Moses. Pero nire-reject po nila ang the rest of the Old Testament writings at yung pong Jerusalem-centered worship system. Hindi lang po yan. Sa Mount Gerizim po nila in-establish yung pong sarili po nilang lugar para sa pagsamba. Hindi po ito sa Jerusalem. At ito po yung naging major point ng kanilang conflict. Kaya po sinabi po sa John 4:20, our fathers worshipped on this mountain. And you Jews say that in Jerusalem is the place. So sa panahon po ni Jesus Christ, yung pong relasyon between Jews and Samaritans ay namamarkahan po by hostility, ng suspicion at ng mutual rejection. Kaya po ang sabi po sa John chapter 4 verse 9, for Jews have no dealings with Samaritans. However, ang tanong, bakit po ang mga Jews po reject them? Unang-una, because of mixed ancestry. Pangalawa, dahil sa different worship location. Magkaiba po kasi yung kanilang worship location. Pangatlo, dahil din po sa mga doctrinal differences. At gayon din pang-apat, yung pong historical conflicts. Para sa marami pong Hudyo, kasi po, ang mga Samaritans po were outsiders. Sila po yung mga heretics daw. At sila yung mga religiously inferior. Kaya po, ang mga Samaritans po were often marginalized. They were often excluded and looked down upon. Minamaliit po sila talaga. Hindi po sila tinatrato as equals in Jewish society. That is why, pag tinawag po ng isang tao ng Samaritan, could be an insult sa kanila. Kaya nga po sa John chapter 8 verse 48, ang sabi po rito, do we not say rightly that you are a Samaritan and have a demon? Imagine, kahit po si Jesus Christ ay tinawag po na ganito as a form of rejection. Now, punta po tayo sa pang-apat na karakter, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, the teacher. Yung pong title na teacher, didaskalos po sa Greek, ay in-acknowledge mo yung pong role ni Jesus Christ bilang isang instructor.
Ngunit, hindi po nito tuluyang kinikilala ang kanyang banal na otoridad. Ito po ay isang titulo ng respeto, yes, but not of surrender. Para po kasi sa lawyer, isa lang po kasi si Jesus Christ among sa maraming tagapagturo ng batas. Someone na yung kanyang interpretations could be evaluated, yung kanyang interpretation could be debated, at gayon din possibly challenged. Kasi po, bilang expert sa batas, sanay po yung mga lawyer na makipag-engage sa mga theological discussions, kung saan yung po mga ideas po ay sinusubukan sa pamamagitan ng mga tanong at counter questions. In other words, ito po yung mga characters ng parable. Una yung lawyer, pangalawa yung Levites and priests, pangatlo yung Samaritan, and lastly, Jesus Christ, the teacher. Now, in Luke 10:25, ang sabi po rito, and behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Dito po, a man stood before Jesus Christ at nagtanong po ngayon sa kanya. Ang sabi ng lalaki, what shall I do to inherit eternal life? Tandaan po natin mga kapatid, si Jesus Christ po was not a mere rabbi. Hindi po siya isang village teacher lang. Hindi din po siya isang philosopher among many, but the incarnate wisdom of God. However, ito pong lawyer did not come saying, Lord, turuan mo ko. He came saying, in effect, tignan nga natin kung kaya mong isatisfy yung mga standards ko. So kung mapupuna po ninyo, mukha pong spiritual po yung tanong niya. What shall I do to inherit eternal life? Pero yung kanya pong tanong was actually testing Jesus Christ. At wala po siyang balak magpasubmit sa Lord. Ano po ibig sabihin ng ganitong aksyon? Pride often hides behind questions. Bakit? Because not every question is humble. Not every theological interest is holy. Ang iba po ay nagtatanong because they want truth. Yes, pero ang iba po ay nagtatanong dahil gusto po nila ng control. While ang iba naman po, kaya po nagtatanong because they are hungry. Pero ang iba po, kaya po yan nagtatanong because they are proud. At ang pride po, hindi po ito pirming sumisigaw. Kung di minsan, ito po ay binibihisa ng sarili niya ng religious curiosity. At hindi lang po yan, hindi po nito kinakaila si Jesus Christ ng hayagan. Kung minsan pa nga, it politely interviews him. So hindi po kasi pirming sinasabi ng pride, I reject Jesus Christ. Kung minsan, ang sinasabi po nito, bago ako magpasubmit kay Kristo, let me first evaluate Him. Imagine that. Ano po ibig sabihin? That's how pride works. At ilang po mga tao, ang ginagawa pa rin po ito sa panahon po natin. Paano po? Some listen to preaching, but only to evaluate whether it matches their preference. Ibig sabihin, ang ilan po ay nakikinig po sa mga pangaral, ngunit para lang po suriin kung tumutugma po ba ito sa kanila pong sariling kagustuhan. Some listen to Scripture, but only to see whether it supports what they already believe. Ang iba po magtatanong, not to bow, but to remain in control. They will approach Jesus Christ intellectually, but never devotionally. Gusto nila si Jesus Christ bilang subject of analysis, not as Lord of their lives. Ano po ibig sabihin? Maaari po ang isang member or mananampalataya po ay nasa church and still be testing Jesus Christ. Or maaari rin ang isang preacher may be handling the Bible and still be testing Jesus Christ. Even ang isang leader ay nagsasalita ng mga banal na salita and still be testing Jesus Christ. Kung iisipin, napakadelikado po pag ang isa pong tao na kailangan ma-examine ni Jesus Christ begins examining Christ. Ang peligro po kasi ay nananahan po
ang puso sa isang posisyon it was never meant to occupy. So lagi po natin pakatatandaan, man is not the ultimate evaluator of truth. Hindi po. Kundi si Jesus Christ po. Kaya lang ang nakakalungkot po kasi, pag pumasok na po ang pride, lumalapit po ang mga makasalanan sa Diyos, hindi po bilang isang subject to be searched. Kundi sila po'y lumalapit bilang isang kritiko na gustong subukan, sukatin, at i-assess po ang divine wisdom. At ganito po yung lawyer who stood up and tested Jesus Christ. Instead na lumapit siya bilang isang pasyente sa manggagamot, siya po ay lumapit bilang isang examiner doon sa nakakaalam ng lahat ng bagay. Could you imagine that? So pinapaalala po sa atin ng gospel na nakikita po ni Jesus Christ ang tunay po na intensyon ng ating pong panlabas na mga pananalita. Kaya nga sinabi po sa John chapter 2 verses 24 to 25, but Jesus did not commit himself to them. Why? For he knew what was in man. Alam niya kung ano ang nasa tao. So kahit na nagtatanong po ang isang tao ng mga spiritual na tanong, nadi-discern po ito ng Lord. Kung yung pong mga tanong ay dahil sa gusto talaga lang malaman or matuto, or ito po ba ay nagmumula lamang po sa pride? Now, why is this? Kasi po, ang isa pong tao ay maaari po magmukhang sincere pagdating sa pananalita, habang resistant naman ang puso. So knowing this, napakadelikado pong lumapit po sa Lord kapag merong kang testing spirit. Dahil hindi mo alam, the one being questioned is already reading the questionnaire. Binabasa ka na pala. The one being evaluated is already evaluating the soul. Tandaan po natin, walang kahit anong isip ng tao na kayang tumayo na higit pa po sa wisdom ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng puso ng tao ay nalalantad po yan sa kanyang harapan. Kaya nga po sa Hebrews chapter 4 verses 12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit. Tumatagos po yan sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya po, sa pagtatanong po natin, ang tunay na issue ay hindi po yung kung nauunawaan po natin or na-analyze po natin ang salita po ng Diyos. Ngunit kung handa ba tayong mabago ng ating maririnig. Alam nyo mga kapatid, pag isang tao po kasi ay nagsimula po examine si Jesus Christ, instead na mag-yield po sa Kanya, hindi niya po alam na iniiwasan niya na po pala yung pinaka-operasyon na maaaring magligtas po sa Kanya. Inilalayo niya na pala yung scalpel. Iniiwasan niya na po ang mapanuring liwanag. At mas pinipili niya na pong protektahan ang sarili kaysa sumuko. Kaya po, ang pinaka-safest na prayer is not, Lord, prove yourself to me. Hindi po yun. Kundi ang safest na prayer is, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties and see if there is any wicked way in me, as found in Psalms 139:23-24. Mga kapatid, tandaan po natin, nag-aanyaya po ang pagpapakumbaba ng divine examination. Pero, ang pride resists it. Likewise, sa Luke 2:34-35, ang sabi po rito, the thoughts of many hearts may be revealed. So, kahit na yung pong prophetic word ay nagpapakita po na yung pong pagbabalik po ng Lord would expose inner realities. Hindi lang po kasi basta nagturo po si Jesus Christ, He reveals. Hindi lang po siya basta sumagot ng tanong. He uncovers motives. So, pag ang isa pong tao insists on examining Jesus Christ, habang tinatanggihan naman po to be examined, hindi po niya alam
na siya po ay tumatayo sa opposition to the very purpose of Christ's coming. Kaya, ang trahedya po ay hindi po dahil kine-question po si Kristo, kundi dahil yung mismong nagtatanong ang nananatiling hindi nasusuri. Therefore, the moment we move from humble submission to proud evaluation, ano po nangyayari? We step into spiritual danger. So with this in mind, tandaan po natin, hindi po inspection ang tamang posture sa harapan po ng ating Panginoon. Hindi po yun. Ang tamang posture ay ang surrender, ang pagsuko. Yan po ang tama. Hindi po ang testing, kundi ang trembling, nanginginig ka sa takot. Hindi din po yung judging, kundi being judged and then transformed by His truth. Kaya ito po yung first step ng deconstruction na ginawa niya sa lawyer. Jesus Christ reveals that the problem is not merely what you ask, but why you ask it. Bakit mo ito itinanong? So inihahayag po ng ating Panginoong Jesucristo na ang problema ay hindi lamang po kung ano ang iyong itinatanong, kundi kung bakit mo ito itinatanong. Now, second deconstruction, sa Luke chapter 10 verse 26, He said to him, "What is written in the law? What is your reading of it?" Brothers and sisters, naniniwala po kasi yung lawyer na yung pong kanyang mastery of the law ay magbibigay sa kanya ng advantage. Yun ang iniisip niya. Lumapit siya sa Panginoon na isa pong trained, equipped, and capable, na iniisip niya na yung kanyang kaalaman ay magsisilbing panangga niya. Yet, si Jesus Christ po, in divine wisdom, take note, ay hindi po binaypas yung knowledge na yun. Ano po ginawa ng Panginoon? He went directly into it. Paano? Nagtanong po si Jesus Christ sa kanya sa verse 26, "What is written in the law? What is your reading of it?" Mga kapatid, hindi po ito isang simpleng tanong, kundi ito po ay isang strategic exposure. Paano po? Dinala po ni Jesus Christ yung tao into the very area He trusted most. Tama naman po yung sagot ng lawyer, quoting yung pong sa Luke 10:27, to love God and neighbor. Pero yung pong correctness na yan ang naging ground of his conviction. Ang nalalaman po niya kasi ay hindi niya po ipinamumuhay. Thus, the knowledge he thought would protect him became the mirror that revealed his failure. Ang kaalaman na inakala niya po na magpro-protection po sa kanya, ang naging salamin po yan na nagsiwalat po ng kanyang kabiguan. Sa makatuwid, ganito po diniconstruct ng Lord ang pride. Madalas niya pong ginagamit ang lakas po ng tao para maging lugar ng exposure. Inasum po kasi ng lawyer na limitado ang kaalaman or maaaring subukan po si Jesus Christ. So, he pressed further with another question sa verse 29. Ang sabi niya, "And who is my neighbor?" Nagtanong ulit siya. Kaya lang, ang problema ito ngayon. Itong follow-up na question na ito ay hindi po nagpapakita ng mas malalim na pagkaunawa. Hindi po eh. Bagkus, ito po'y nagpapahayag pa ng mas malalim na resistance. Tandaan po natin, hindi po kulang sa information yung tao. Hindi po. Kung hindi, iniiwasan niya po ang transformation. Bakit? Gusto niya po kasing kontrolin yung batas sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga limitasyon po nito. Ngunit, ginamit po ito mismo ng Lord. Yung mismong batas na ito, ginamit ng Panginoon para ipakita po sa Kanya na yung Kanyang puso ay hindi po ito nais sa katuparan. So in this way, in-overturn po ng Lord yung pong kumpiyansa ngayon ng lawyer. Yung inaakala niyang nagpalakas sa Kanya, ang siya naman po ang pinaka naging ebidensya ng kanyang kahinaan sa spiritual. Kaya po sabi po sa Romans chapter 2 verses 21 to 23, "You therefore who teach another, do you not teach yourself?" Hindi mo ba tinuturuan ang sarili mo? "You who preach that a man should not steal, do you steal? You who say, do not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who make your boast in the law,
Do you dishonor God through breaking the law? So ibig sabihin, ang knowledge without obedience does not protect, kundi it exposes. Kaya hindi po issue yung alam mo ang mga utos. Ang issue po ay kung ito po ay ipinamumuhay mo. And I just want you to know na maaari pong palalimin po ng knowledge ang deception po pag hindi po ito sinasamahan ng surrender. Dahil maaari pong isipin ng isang tao, dahil nauunawaan ako, kaya ligtas na ako. Pero in reality, ang understanding increases accountability. Kasi nga po, nauunawaan mo. Kaya mas mataas po ang accountability. Kaya po sinabi po ng Lord sa John 13:17, if you know these things, blessed are you if you do them. Mapalad ka pag ginawa mo ito. So nakatali po ang blessing not to knowing alone, kundi ito rin po ay nakatali din po sa doing. Alam niyo po, nakakalungkot po kasi sa panahon po natin, ang iba po ay nagtitiwala po sa kanila pong theology, ay iba naman po sa kanila pong biblical literacy, sa kanilang ministry experience or their ability to discuss scripture. Hindi ko po sinasabing masama ang mga ito. Kaya lang, maaari po kasing kunin ni Jesus Christ yung pinakakatotohanan na sinasabi ng iba na alam po nila at gawin po itong spotlight upon our lives. Ano po ibig sabihin? Ang tanong is not, alam ko ba ang katotohanan? Hindi po yun ang tanong eh. Kundi ang tanong, minaster ba ako ng katotohanan? Truth be told, the proud man leans on knowledge as protection. But the humble man allows knowledge to become transformation. So ginagamit po ng mayabang ang kaalaman para protektahan po ang kanyang sarili. Pero inahayaan po ng mapagpakumbaba na baguhin po siya nito. Mga kapatid, hindi po dinidiscard ng Lord kung ano po ang alam po natin pag tayo po ay kinukompronta niya. Hindi po. Kung hindi, gagamitin niya po ito para ihayag po kung ang ating mga puso ay tunay bang nakayukod po sa Kanya. Thus, knowledge is not a shield from God's examination. It is often the very instrument God uses to expose us. Meanwhile, sa Luke chapter 10 verse 28, ang sabi rito, and he said to him, you have answered rightly. Do this, and you will live. Kanina, binanggit po natin yung pong sagot po ng lawyer correctly stated the greatest commandments. Love for God at yung pong love for neighbor sa Luke 10:27. So lumilitaw, accurate po yung kanyang theology at precise din po yung kanyang mga wordings. Pero dito po sa verse 28, ang utos po sa kanya, do this. Ano po ang implication nito? Hindi po pumayag si Jesus Christ na pahintulutan po ang katotohanan na manatili at the level of discussion. Instead, tinulak niya po ito sa realm of obedience. Ano po ibig sabihin? Hindi po ignorance ang problema ng lawyer. Ang problema niya ay yung pong non-performance. Hindi din po kakulangan ng knowledge kung hindi yun pong lack of lived obedience. Kung ano po kasi yung nire-recite niya, ay hindi naman po niya ito kasi ginagawa. Kaya pinakikita po nito ang katotohanan na hindi po ibinigay para lamang po pag-usapan or suriin, kundi para po ito isabuhay sa pamamagitan ng tunay na gawa na may kalakip na sakripisyo. Kaya yung pong pagkabigo po ng lawyer is fundamentally the sin of omission. O yung pong kasalanan ng hindi paggawa. Hindi po yung ginawa niya na mali, invisible acts. But what he had failed to do in love. In which pinakita po ni Jesus Christ later through the parables sa Luke 10:31-32. Now by chance, a certain priest came down that road. And when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, may dumating naman na Levite, came and looked and passed by on the other side. So hindi po sinalakay ng pare, gayon din ng Levita, yung lalaking sugatan. Hindi po. Basta lamang po nilang dinaanan ito. They passed by on the other side. In other words, their sin was not violent wrongdoings, hindi po, but loveless in action.
Ang kasalanan po nila ay hindi po yung marahas na krimen, hindi po ganun ang ginawa nila. Wala naman silang ginawang ganun eh. Kundi ang kasalanan po nila ay yung pong kawalan po ng pagmamahal na walang ginawa. Now, why is this? Alam po kasi nila ang batas. Most likely, umagri po sila sa mga demand po nito. And yet, nabigo po silang katawanin po ito. Kaya po ang sabi ng James 1:22, but be doers of the word and not hearers only. So meaning to say, yung pong marinig mo ang katotohanan without doing it is self-deception. Now why is this? Because it gives the illusion of obedience without its reality. Same sa Luke 6:46, nagtanong po ang Lord, but why do you call me Lord, Lord, and not do the things which I say? Hindi nyo naman ginagawa yung sinasabi ko. Yung pong pagtawag ng Lord is a sentence, pero ang obedience makes it a life. Same with the story sa Matthew 7:24-26, kung saan may 20 tao na parehas din pong narinig ang salita ng Panginoon, pero isa lang po ang sumunod dito. So hindi po yung exposure sa katotohanan ang pagkakaiba. Ang pagkakaiba po ay yung pong responde sa katotohanan. So ang nakikinig po at nagsasabuhay ay nagtatayo po yan sa ibabaw ng bato. Pero ang nakikinig, ngunit hindi po isinasabuhay, ay guguho po sa araw ng paghuhukom. So ito po'y nagpapakita na truth and practice is not neutral. Ano po ito? It is dangerous. Kapag ang katotohanan po ay hindi po ginawa, hindi po pwedeng sabihing walang epekto. Ito po ay mapaganib. So therefore, ito po'y nananawagan sa atin to move beyond religious speech into transformative obedience. Bakit? Dahil hindi po pahihintulutan ng Diyos na tayo po'y magtago behind correct answers, behind theological clarity, or behind verbal agreement. Kung hindi, dadalhin niya po ang bawat katotohanan to a decisive moment. Na ano? Ipapamuhay mo ba ito? Gusto po kasi ng lawyer na itago yung katotohanan bilang isang diskusyon. But Jesus Christ forced it into a demand. At yan pong demand na yan ang nag-expose whether love is real or merely theoretical. Alam niyo po, sa kaharian po ng Diyos, hindi po kumpleto ang katotohanan pag ito po ay nauunawaan lang. Kundi ito po ay makukumpleto pag ito po ay isinasagawa. That is why the danger is not that we do not know enough. Hindi po yun. But that we know and do not act. Kaya po, ininsist po ni Jesus Christ, truth must leave the sentence and enter the life. Apparently, sa Luke chapter 10 verse 29, but he, wanting to justify himself, ayun ang problema, said to Jesus, and who is my neighbor? This means, hindi po rumisponde yung lawyer with repentance. Siya po ay rumisponde ng self-preservation. Hindi niya po sinabing, Lord, nabigo ako. O umiyak para humingi po ng habag. So instead, siya po ay nag-shift sa isa pong defensive posture. Yung kanya pong tanong ay hindi po ipinanganak out of a desire para palalimin po ang pagsunod, kung hindi para limitahan po ang obligasyon. Just imagine, kasasabi lang ng Lord sa kanya sa verse 28, do this and you will live. So inuutusan siyang isabuhay ang batas mula po sa pagiging theory lang. Pero sa halip po na magpasakop, hinanapan pa po ng lawyer ng limitasyon ng utos upang maramdaman pa rin niyang matuwid siya. Nang hindi po kinakaharap kung gaano po kalaki ang kanyang pagkukulang sa pagsunod dito. So this is the nature of self-justification. It does not openly reject God's command. It reduces it. In what way? Hindi po nito sasabing susunod ako. Ito po'y magtatanong pa. Ano ba talaga ang required? Ano ba talaga ang kailangan? So in short, the goal is not clarity for obedience, but ang pinaka-goal is limitation for comfort. So ang layunin niya ay hindi po malinawan upang sumunod, kundi limitahan po yung utos upang maging komportable po siya.
Kaya yung pong tanong ng lawyer, who is my neighbor, ay isa pong pagtatangkang limitahan po ang sakop ng dapat ibigin. Dahil kung mas kaunti po ang neighbor na tinutukoy po, nagiging manageable po ang pagsunod. At ito po ay nagpapahayag ng mas malalim po na problema sa mentalidad po ng lawyer. Na ano? He was not asking how to love more. He was asking how to owe less. This is why ang repentance po at ang self-justification ay nagsasalita po ng magkaibang lingwahe. Sasabihin ng repentance, Lord, mali ako. Pero ang sasabihin ng self-justification, Lord, hayaan mong ipaliwanag ko na tama pa rin ako. Ano po mapupuna po niyo? Ang isa, surrenders to the command. At yun namang isa naman, ay nakipag-negotiate pa. Pero nasabi sa Mark 7:9, He said to them, all too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition. Ni-rebuke po sila ng Lord po dito. Bakit? Dahil hindi po nila dininayang salita ng Diyos outright. Hindi po Pero, ni-reinterpret po nila ito sa pamamaraan that preserve their own comfort. Same sa Matthew 23:23, kung saan kinundin na po ng Lord yung mga tao na mitikuloso sa mga maliliit na bagay na napupuna, but have neglected the weightier matters of the law. Yung justice, yung mercy, at saka yung faith. Sa makatuwid, in-expose po ng Lord yung kabulagan po ng lawyer. Alam niya po yung letter of the law. Ngunit hindi niya po nauunawan ang tunay na diwa po nito. He could recite love, yes, pero hindi niya po ito kinatawan. So therefore, the sin of omission is often invisible to human eyes, but fully exposed before God. Maaring iwasan ng isang taong outward wrongdoing, yes. Ngunit posible pa rin po niyang suwayin ang kautusan sa pamamagitan ng hindi pagtugon sa mga hinihingi po ng tunay na pag-ibig. Tandaan po natin, sa Luke 10:31-32, yung po mga priest at Levite po sa parable did not commit violence, hindi po, wala po silang ginawa. Yet, yung kanilang omission ay nagpapahayag na isa pong puso na hindi po hinipo by the law's true intent. Kaya po ang self-justification is so dangerous. Bakit? Dahil binubulag po nito ang isa pong tao sa mga kasalanan na kanyang ginagawa. Sinusukat niya po kasi ang sarili niya sa kung ano po yung kanyang iniwasan, kaysa sa kung ano po yung nabigo po niyang gawin. Pero hindi po kasi ganun ang Panginoon. Hindi niya po tayo i-evaluate based sa panlabas po na pagsunod po natin. No. Sa halip, i-examine niya po ang puso. Kaya po ang sabi po sa 1 Samuel 16:7, but the Lord looks at the heart. So maaari po magmukhang righteous yung lawyer sa panlabas, pero nakita po ng Lord yung kanyang inward resistance. Kaya din po sinabi ng Proverbs 28:13, he who covers his sin will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Sa madaling sabi, covering sin is not always denying sin. It is often redefining it so that it no longer condemns us. Ibig sabihin ng pagtatakip po sa kasalanan ay hindi lang po sa pamamagitan ng pagtanggi po nito. Madalas, ito rin po kapag binabago po natin ang kahulugan po ng kasalanan para hindi po tayo makonsensya o mahatulan. And I just want you to know that this spirit is still alive today. Kaya nga po ang ibang tao, magtatanong po yan, gaano pa ba karami yung pagpapatawad ko? O talaga bang nag-a-apply ba ito talaga sa akin yung sinasabi ni Lord? Sigurado naman, nauunawaan naman ng Lord yung sitwasyon ko. Alam niyo po, yung mga ganitong klaseng tanong ay nagpapahayag po yan. Not of hunger for righteousness, kundi ito po yung nagpapahayag na gustong kontrolin yung halaga ng pagsunod. But then again, hindi po kasi papayag ang Lord na ma-reduce po yung kanyang command. Ano po gagawin ng Panginoon? He expands it beyond boundaries, beyond categories, beyond comfort. Gusto ng lawyer ng smaller command, pero binigyan po siya ng Lord ng larger heart requirement. Thus,
whenever the heart wants a smaller command, it is usually protecting a larger pride. Always remember, the law was never meant to be managed. It was meant to transform. Kaya lagi po natin pakatatandaan, hanggat hindi po tumitigil ang tao justifying himself, he will never truly understand what it means to love. And this is the end of our first discussion on the parable of the Good Samaritan. Hoping we have learned a lot from it. Alam niyo po, ganito po kadelikado ang pride pag hindi po natin binantayan ang ating po mga sarili at kapag hinayaan po natin ito makapasok sa ating po mga buhay. Kaya pirmi po tayo magpapasuri ng ating mga puso sa ating Panginoon at never na tayo po ang mag-i-examine sa Kanya. Kaya po sa pagkakataon pong ito muli, samahan niyo po ako na manalangin sa ating Panginoon. Bilang pagtatapos, tayo po magpasalamat po sa Kanya, yuko natin ang ating po mga ulo. Amang banal na nasa langit, kami po'y nagpapasalamat sa iyo po mga salita na muli po namin na pag-aralan ngayong gabi. Lord, sa pagkakataon pong ito, patawarin mo po kami when we measure our holiness by the sins we have avoided while failing to consider the good things we have neglected to do. Panginoon, tulungan mo po kami na makita ang aming sarili ayon sa iyo pong perspective. Alisin mo po ang anumang pong pagmamataas, anumang pong pagdadahilan, at kayo din po ang self-justification sa amin po mga puso. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, ng espiritong mapagpakumbaba, na handa pong tumanggap ng pagsaway, magsisi, at magbago. Maraming salamat, Panginoon, for your grace and patience sa amin. Continue to transform us so that we may become more and more like you. Ito po yung aming samot dalangin. In the name of Jesus Christ. Amen. Praise God, mga kapatid. Ngayong gabi po ay nakita po natin yung pong danger ng sin of omission. Madalas po kasi iniisip natin na maayos po tayo dahil nga po sa mga kasalanang na iwasan natin gawin. Ngunit, ngayon po ay pinakita po sa atin na salita po ng Diyos na ang tunay po na sukatan ay hindi lamang po sa kung ano po yung iniwasan po natin, kundi pati po yung mga mabubuting bagay na nabigo po natin gawin. So kapag tayo po pala umaabot sa puntong namimiloso po na tayo sa salita ng Diyos upang limitan po ang ating pong pagsunod at mapanatili po yung pakiramdam na tayo po'y matuwid, may kaugnayan po pala ito sa pride na nasa ating pong puso. Habang sa atin naman po mga first-time viewers, alam niyo po, ang mensaheng pong ito ay nagpapakita po sa atin ng pagnanais po ng Panginoon na turuan po ang ating puso. Delikado po ang pride at dapat po natin itong alisin sa ating puso. At ang unang hakbang po tungo po sa tunay na pagpapakumbaba at taos-pusong pagsunod is by accepting Jesus Christ as your Lord and Savior and believing and obeying His gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation, na sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, please listen to me sa lahat ng mga first-time viewers. For by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. This is a common or public knowledge. Alam natin, siya po'y namatay, siya po'y inilibing, siya po'y nabuhay na magmuli, at kailangan paniwalaan po natin. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y naniwala at nanampalataya, wala na po tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata,
What will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Kaya lang po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Sa madalit sabi, ipapasuri natin sa Panginoon ang ating po mga puso, ating po mga sarili sa pamamagitan ng paghingi po ng tawad po sa Kanya. At naniniwala po ako kung pakiramdam mo, napakarumi mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Marami ka nagawang pagkukulang, mga kasalanan sa ating Panginoon. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, believe me my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung po death to sin at yan po yung first step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautismuhan sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po'y namatay, tayo naman po ipapatayin natin ang ating po mga kasalanan through repentance. Pangalawa, siya naman po inilibing, tayo ililibing naman po natin ang ating po mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pagalis po ng ating po mga kasalanan. So yun po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magmuli. Tayo naman po, papasok ang ating transformation, ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po yan sa Romans 8:11, gayon po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Aminin nyo man hindi sa lahat ng mga first-time viewers po natin. Kung minsan, pinipilit natin magbago, 1 buwan, 2 buwan, pero bakit sa mga susunod na panahon bumabalik tayo sa dati? Bakit po? Kasi po sarili lang po natin. Pinipilit mo magbago pero pabalik-balik, ayaw magbago ng lubusan dahil sarili mo lang. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi po natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. Perhaps yung mga bad attitudes, mga vices, yan po yung tutulong po sa atin para mapagtagumpayan yung mga kahinaan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po tatlong bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating pong mga ulo. At habang binabanggit po ninyo ang mga panalangin to, please repeat after me, ay nandun yung ating taus-puso na pagsisisi. Hayaan natin suriin ang Panginoon ng ating pong mga puso sa pamamagitan ng panalangin to. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step,
para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, you can directly message us sa ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So maraming salamat po sa inyo pong pakikinig ngayong gabi. We hope na may natutunan po kayo sa lahat po ng ating po napakinggan na salita po ng ating Panginoon. So join us again next Thursday, 7 p.m. para po sa part 2 po ng ating pag-aaral on the parable of the Good Samaritan. So God bless every one of you and to God be all the glory.